Ano ang mga tungkulin ng mga civil engineers sa traffic? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Kumusta mga kasolid? Sa previous video, napag-usapan natin ang tungkol sa traffic. Pero ano nga ba ang kinalaman ng mga civil engineers sa traffic? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang role ng civil engineers sa traffic. Kami ba dapat sisihin kapag traffic? Pwede, pero depende. Oo, kami yung nagdi-design ng kalsada, intersections, drainage, at pati daloy ng traffic. So kung mali ang design, kahit konti lang ang kotse, pwede pa rin magka-traffic. Akala ng marami, traffic equals dami ng sasakyan. Tama. Pero hindi yan ang buong kwento. Ang traffic nangyayari kapag mas maraming gustong dumaan kaysa kayang i-handle ng kalsada. Parang tubig sa hose. Kapag sobrang dami ng tubig, pero maliit ang hose, mag-iipon yan. Ngayon, dito na papasok ang civil engineers. Halimbawa, maling lane width, walang proper turning lanes, biglang merge ng lanes. Ang resulta, slowdown, traffic. Isipin mo, parang pila na naman sa Jollibee. Kung dalawang pila na biglang naging isa, anong mangyayari? Siyempre, babagal. May branch sa civil engineering na tinatawag na transportation engineering at specialized subfield nito ang traffic engineering. Kaya bilang civil engineers, hindi lang kami basta gumagawa ng kalsada. Kami ang nag-aaral ng ilang sasakyan ang dumadaan, anong oras peak, saan nagkakaipon. Ginagamit namin ang datos ng traffic studies para ma-design ang lane count at road widening. Kami ang nagpapasya kung kailangan na bang dagdagan ang mga lane ng kalsada dahil sa dami ng gumagamit nito. Signal timing. Kami ang nagtatakda kung gaano katagal ang go at stop sa mga traffic light para maiwasan ang pagsisikip. Intersection layout. Pinag-aaralan namin kung dapat bang lagyan ng roundabout, flyover o underpass ang isang intersection. Curvature at banking. Sinisiguro namin na ang kurbada ng kalsada ay hindi delikado para sa mga sasakyang mabilis ang takbo. Road markings at signs. Paglalagay ng mga guhit sa kalsada at mga babala, tulad ng no left turn. So yes, engineered ang traffic flow. Hindi tsamba lang. Hindi yan, bahala na si Batman. Sangkot din ang mga civil engineers sa transportation planning. Bago pa man magtayo ng subdivision, mall o gusali, ang mga civil engineer ay gumagawa ng traffic impact assessment. Dito, sinusuri kung gaano kalaki ang idadagdag ng trapiko ng isang bagong istruktura at kung paano ito masusolusyonan. Halimbawa,
pagdaragdag ng sapat na parking space, o entrance-exit lanes. Sa modernong panahon, ginagamit ng mga civil engineer ang Intelligent Transportation Systems o ITS. Kasama rito ang smart sensors, mga sensor na nakabaon sa kalsada na nakakaalam kung may aksidente o kung sobrang bagal na ng daloy. Traffic simulation models, paggamit ng mga software para hulaan ang magiging epekto ng isang bagong kalsada o tulay bago pa man ito itayo. Involved din ang mga civil engineers sa road safety audit. Sinisiguro namin na ang disenyo ng kalsada ay nakakabawas sa posibilidad ng aksidente. Kasama rito ang paglalagay ng tamang ilaw, mga guardrail, at mga pedestrian lane para sa kaligtasan ng mga naglalakad. Common misconceptions tungkol sa traffic. Linawin natin. Dagdagan lang ng kalsada, mawawala ang traffic. Minsan, mas dumadami lang ang sasakyan. Kasalanan ng driver lahat. Hindi. Kung pangit ang design, kahit perfect driver, traffic pa rin. Walang silbi yung traffic lights. Kung tama ang timing, sobrang effective nito. Kung walang civil engineer, magiging magulo at mapanganib ang ating mga kalsada. Binibigyan namin ng structure at system upang maging maayos ang ating pang-araw-araw na pagbiyahe. Kaya't kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, kung pangit ang design ng kalsada, mahihirapan ka talaga. Kaya importante, proper urban planning, disiplina plus engineering, long-term thinking. Hindi pwedeng patch-patch lang. Dapat bang sisihin ang mga civil engineers kung pangit ang design ng kalsada kaya nagkaka-traffic? Hindi direktang oo o hindi ang sagot, dahil ang paggawa ng kalsada at ang resulta nitong traffic ay produkto ng maraming factors: technical, political at financial. Mga reasons kung bakit hindi laging engineer ang may huling say sa pangit na design. Una, kakulangan sa pondo at right of way. Kahit gusto ng civil engineer na gumawa ng malapad na kalsada na may maayos na drainage at sidewalk, kung limitado ang budget ng gobyerno o private developer, mapipilitan kaming mag-adjust. Isa pa rito ang right of way. Kung may mga bahay o gusaling ayaw magpagiba o hindi mabili ang lupa, ang kalsada ay biglang liliit o liliko, na sanhi ng tinatawag ng bottleneck. Pangalawa, political decision. Minsan, ang priority ng mga local officials ay hindi ang pinaka-effective na design, kundi ang pinakamabilis o pinakamurang matapos bago ang eleksyon. May mga pagkakataon din na ang mga proyektong kalsada ay dinadaan sa mga lugar na hindi naman talaga kailangan. O kaya ay hindi nasusunod ang technical recommendations ng mga civil engineer dahil sa kagustuhan ng mga nasa posisyon. Pangatlo, traffic demand versus road capacity. Pwedeng maganda ang design nung ginawa ang kalsada 10 years ago. Halimbawa, ginawa ito para sa 1,000 sasakyan per day. Pero nagiging 5,000 na after 10 years. Hindi laging pangit ang design. Sadyang na-outgrow na ito ng population at dami ng sasakyan. Ang tawag dito ay induced demand.
Habang pinapaganda ang kalsada, lalong nahihikayat ang mga tao na bumili ng sasakyan. Kaya bumabalik din ang traffic. Pang-apat, hindi maayos ang maintenance. Maaaring perpekto ang pagkaka-engineer sa kalsada, pero kung hindi ito naaalagaan, tulad ng mga lubak na hindi kaagad naayos, magmumukhang pangit ang design. Ang maintenance ay kadalasang nakadepende sa budget ng lokal na pamahalaan at hindi sa orihinal na engineer. Pang-lima, other factors na labas sa engineering katulad ng enforcement. Kahit maganda ang kalsada, kung may mga iligal na nakaparada o mga vendor sa gilid, liliit ang space para sa mga sasakyan. Public transport system. Kung kulang ang maayos na tren o bus, lahat ay mapipilitang gumamit ng pribadong sasakyan na siyang pangunahing sanhi ng traffic. Masisisi natin ang mga civil engineers kung nagkaroon ng professional negligence. Halimbawa, hindi sinunod ang safety standards. Gumamit ng substandard na materials na nagresulta sa madaling pagkasira ng kalsada. Mali ang technical calculations. Halimbawa, maling anggulo ng kurbada o kulang ng drainage capacity para sa volume ng ulan sa lugar. So mga kasolid, ngayon natutunan natin na ang traffic is not just about drivers. May kinalaman ang road design. Civil engineers plan traffic flow. Bad design equals traffic kahit walang aksidente. Maraming factors, kaya nagiging pangit ang design ng kalsada. Simple lang. Kung maayos ang design, mas maayos ang biyahe. Ang maayos na trapiko ay nangangailangan ng kooperasyon ng mga civil engineers, gobyerno, at disiplina ng mga mamamayan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na sa Konkretong Kaalaman. Comment mo naman, anong traffic experience mo ang pinaka-nakakainis? At kung may gusto kang topic, i-comment mo na rin. Baka yun na ang next nating mapag-usapan. See you sa next video mga kasolid!